Pabor ba kayo mga kapatid na ang pagtanaw ng utang na loob sa ating mga magulang ay ating kulturang Pilipino? Marami sa atin, yan ang nagiging depensa natin. Na tuwing may nagagawa tayong pagkakamali, pagkukulang sa sarili natin. Yung tipong alam mong nagkamali ka, pero pinaka-best way para makatakas ka, para ma-justify mo yung pagkakamali mo is manunumbat ka. Masakit man tanggapin, pero karaniwan, ito ay nanggagaling sa mga magulang. Yung tipong binalaki kita anak, binigyan kita ng magandang buhay, pinag-aral kita, pinakain kita, tapos konting pabor hindi mapagbigyan si nanay si tatay. Sumbat yun eh. Tayo bilang magulang, hindi ginusto ng anak natin na gawin natin sila at isilang natin sila. Choice nyo yan bilang magulang. At once na naisilang sila, responsibilidad na natin yung mga anak natin. Ano punto ko? Hindi ka dapat manumbat. Walang utang na loob yung mga anak mo sa'yo dahil pinahanak mo sila. Ang gusto kong maintindihan mo, responsibilidad mo bilang magulang na nagkaroon ka ng anak, na nagsilang ka ng isang bata, na pinanganlan mo, na pinakain mo, pinag-aral mo, dinihisan mo, binigyan mo na magandang buhay. Hindi mo dapat isumbat ang pagpapalaki mo sa kanila. Mga bagay na ibinigay mo sa anak mo. Kasi minsan, mali din naman yung mga magulang eh. Yung hingi kayo ng hingi ng pera sa mga anak nyo. Masakit man tanggapin, pero ganun katalasan ang ginagawa natin. Dapat maintindihan natin yan. Dapat maging detalyado tayo dyan. Kung walang maibigay yung anak mo, kung walang maisustento yung anak mo sa'yo, huwag sasama ang loob mo bilang magulang. Dahil baka nag-uumpisa pa lang yan sa buhay. Darating din ang panahon na pagka hinayaan mong ikampag nila ang kanila sariling mga pakpak, ilakad nila ang sarili nilang mga paa, mamuhay sila sa sarili nila. Darating ang panahon na asenso yan, giginhawa din ang buhay niyan. Mapapalikan ka rin yan, balak araw. Kumanda, lumaki yan, nakapag-aral yan, nakapagtrabaho yan. Kung makapagbibigay sila sa'yo ng tulong, suporta, ang tawag doon, pagmamahal, hindi responsibilidad. Obligasyon natin bilang magulang, turuan ang mga anak natin. Kapag ka lumaki yan, kaya na nila magtrabaho, kaya na nila magsumikap, kaya na nila maghanap buhay, magkakaroon sila ng sarili nilang buhay. Magkakaroon sila ng pamilya, magkakaroon sila ng mga anak, at magiging responsable din silang mga magulang balang araw. Ano punto ko? Magkaiba ang obligasyon sa konsiderasyon. So kung tinutulungan ka, kung sinusuportahan ka, konsiderasyon yan dahil pinalaki mo silang tama, binigyan mo sila ng magandang buhay, napalaki mo sila ng maayos, inukonsidera nila na bilang anak, kailangan nila magbalik sa mga magulang nila. Dahil sa pag-aaruga mo sa kanila, ibinabalik nila yung pagmamahal sa'yo. Ibigay natin yung buong pusong pagmamahal sa mga anak natin dahil sila yung ibinigay ng Diyos sa atin. Dapat namumutawi sa atin yung pagmamahal, tunay na pan-ibig ng magulang sa anak. Siguro kaya yung mga magulang natin, ayaw tayo malingat sa paningin nila noon dahil inaabot ng buwan o taon bago kanila makasama ngayon. Siguro kaya nung bata tayo, pinapatulog tayo sa hapon kasi kapag tumanda ka na, mamamalimos ka ng tulog at pahinga. Siguro kaya pinapakain tayo ng masustansya noon. Para sa pagtanda, mas malakas nating haharapin yung mga pagsubok ng buhay. Siguro, kaya kailangan sabay-sabay kumakain noon kasi darating pala ang araw na mag-isa ka na lang kakain ngayon. Kahit ano pa ang magulang mo, kahit na gano'n pa sila kasama, kahit ano pa ang hinanakit na naidulot nila sa'yo, yun dapat na yun ay matakpan nung kanilang ginawa para ikaw ay lumaki at mabuhay. Kasi ang kapan sila ng Diyos para sa atin. Magagalit sa iyo ang Diyos pag hindi ka marunong kubilala ng utang na loob sa magulang. Ang anak, meron tayo utang na loob sa ating mga magulang. Ang mga anak, nararapat nating igalang ang ating ama at ina. Kaya kahit na bandang huli, ang paniwala natin masama yung ginawa ng magulang natin sa atin, kalimutan mo yon. Kalitan mo ng pagmamahal. Ang salita kasi ng Diyos, igalang mo yung ama, ang iyong ina, siyang unang utos na may pangako. Mga kapatid, mga magulang, punuin ng pananaral at pagmamahal ang inyong mga anak at huwag mong imungkahi sa galit, huwag kang laging sigaw ng sigaw. Minumura mo yung anak mo. Malalayo ang loob sa'yo ng anak mo eh. Dapat ang pagtrato sa bata may kasamang psychology of love. Hindi yung laging galit na galit. Merong gano'n kasing magulang eh. Parang hinahamon yung anak. Subukan mo. Gano'n sasabihin sa anak. Ang hahamon yun sa anak. Imbis magkaroon yun ng pagmamahal sa'yo.
ang naitatanim mo sa puso ng anak mo galit. Turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Pag ang bata marunong lang umunawa, uumpisahan mo nang sabihin yung aral ng Diyos. Anak, sabi ng Diyos, huwag magnanakaw. Sabi ng Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Yung mga lahat ng salita ng Diyos, maakalakihan niya na sinasabi mo yon. Yung salita ng Diyos meron yung kapangyarihan sa kanyang sarili na ang salita na yon pwedeng mapenetrate noon ang puso ng bata para matanim yun sa kanya. Mayroon ba tayong obligasyon sa ating mga magulang at bakit? Kung ano man ang buhay mo ngayon, masama man sila o hindi, diyan ka pa rin nanggaling. Kasi ang magulang mo, may gratitude tayong dapat tanawin. May utang na loob tayong dapat bayadan. Dahil kung ano man ang buhay mo ngayon, masama man sila o hindi, diyan ka pa rin nanggaling. Pinuhay ka nila, nung bata ka na wala kang makain. Bago sabihin, hindi, ganyan. Naku, kung hindi ka pinag-milk ng nanay mo sa tingin mo, lumaki kang ganyan. Diba hindi? So huwag niyo isipin na dahil magaling na kayo ngayon, dahil may trabaho na kayo ngayon, di ko responsibilidad ang mga magulang ko. Tama naman, na hindi mo kailangan silang buhayin, pero hindi mo rin sila kailangan baliwalain at bastusin. Diba? You give what is due. And that's more than enough.